Bilang isang labor center na nagtataya sa social movement unionism, aktibo ang sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro sa pagsulong ng pagsasakapangyarihan at paglaya ng mga manggagawa mula sa lahat ng anyo ng pang-aapi. Mga inekwalidad sa ekonomiya, politika at kultura na patuloy na ipinagkakait sa atin ang pagtamasa sa bunga ng ating paggawa at mabuhay ng payapa kasama ng mga kapwa nating manggagawa sa Pilipinas at sa ibang bansa. Matapos ang 10 taon ng pagkawagi, pagkatalo at kinakailangan na karanasan, ipinagmamalaki ng sentro ang lahat ng ating mga naipanalo sa ngalan ng ating uri, ating mga pangarap at kolektibong pagsasakapangyarihan. Ang mga ito ay ilan sa ating mga mahalagang pagkawagi sa mga nagdaang taon sa iba't ibang spasyo ng pakikibaka na aktibo nating ginagalawan. Pinapakita ng mga tagumpay na ito na may bisa ang kolektibong pagkilos. Patuloy na itinataguyod ng ating mga kilusang masa ang ating kolektibong kapangyarihan. Mahalaga ang papel ng sentro sa pagbuo ng Nagkaisa Labor Coalition, ang pinakamalawak na alyansang paggawa sa Pilipinas sa kasalukuyan. Isinulong ng koalisyon ang maraming mga kampanya mula sa pagtulak sa pagwakas ng kontraktualisasyon, reforma sa relasyong industrial at mga konkretong pagbabago sa pamantayan ng paggawa lalo na sa panahon ng krisis tulad ng pandemyang COVID-19. Pinakamahalaga, ang koalisyon ay espasyo kung saan natututo ang mga organisasyon ng mga manggagawa kung papaano malalagpasan ang dekada ng sektaryanismo, kompetisyon at tunggalian na bumabalakid sa pagkatangkang bukturin ang kilusang paggawa. Sa pamamagitan ng nagkaisa, nakapagbuo tayo ng mas malawak na pagkakaisa at humarap sa mga hamon lagpas sa usapin ng sahod at benepisyo. Ang anti-terrorism bill, extrajudicial killings at ang kasalukuyang pagtulak na protektahan ang karapatan sa pag-oorganisa o freedom of association sa ILO High-Level Tripartite Mission ay ilan lamang sa ating mga kinilusan. Isa pang malaking pagkawagi ang pagbuo ng kauna-unahang transnational na unyon ng mga migranteng kasambahay ng bansa, ang Pinay Care Workers Transnational. Bunga ang Pinay ng dekadang pag-oorganisa ng sentro sa mga migranteng kasambahay sa ilang mga bansa. Kabilang sa federasyong ito ang mga unyon mula sa Hong Kong, Macau, Taiwan, Kuwait, Malaysia, Jordan, Bahrain at Pilipinas. Isinusulong ng Pinay ang gawain ng ating mga migranteng unyon para baguhin ang mga mapang-aping pulisiya sa paggawa, pagkuha ng sapat na benepisyo at paglikha ng mga lugar paggawa na gumagalang sa mga kasambahay sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hindi kumpleto ang usapin ng gawain ng sentro sa mga kilusang masa kung hindi babanggitin ang pakikibaka sa impormal na sektor. Tinatrato natin na unyon ang samahan ng mga informal settler family at marami ang ating mga tagumpay sa pag-iit ng karapatan sa kalungsuran. Napigilan natin ang demolisyon ng maraming komunidad. Libo-libong mga pamilya sa bansa ang nakalipat sa disente at abot kayang pabahay sa pamamagitan ng ating pagkilos. Napakabitan natin ng legal na kuryente ang maraming mga kabahayan sa pagsasakapangyarihan sa kanilang gumalaw sa proseso at polisiya ng pabahay at urban development. Sa larangan ng parlamentong pakikibaka na itulak ng sentro sa kabila ng maraming mga limitasyon ng demokrasyang elit ang mga batas na pinoprotektahan ang ating mga interes. Tagumpay ang ating mga kababaihan sa pagpapalawak ng maternity leave sa bansa. Mula sa 90 days, ito ay naging 105. Klaro na lagpas sa pandaigdigang pamantayan. Bunga ang tagumpay na ito ng walang tigil na pag-oorganisa, pagkakampanya at mobilisasyon ng kababaihan ng sentro at ng buong kilusang paggawa. Kasama din sa ating pakikisangkot sa proseso ng paglikha ng pulisiya ang mahahalagang panalo sa usaping lokal. Malaki ang papel ng ating unyon sa paglikha ng labor code ng Bangsamoro. Kung maipapasok ng buo ang ating mga rekomendasyon, may potensyal ang BARM na magkaroon ng pulisiya sa relasyong paggawa na mas progresibo kaysa sa kasalukuyang pambansang balangkas. Isa pang mahalagang area ng pagkilos ng sentro ang ating pagpundar sa ating kakayahang developmental. Klaro na ang pagpanday ng kapangyarihan ng manggagawa ay hindi lamang natatapos sa pagpanalo ng mga pulisiya at batas na pabor sa atin. Kailangan din natin matuto kung papaano patakbuhin ang ating mga sariling negosyo at aktibidad sa ekonomiya. Para dito, isang inspirasyon ang kasalukuyang pagkilos ng National Confederation of Transport Workers Union o NCTU patungo sa just transition sa sektor ng transportasyon. Base sa prinsipyo na walang manggagawa ang dapat maiwanan, nakisangkot ang NCTU sa Public Utility Vehicle Modernization Program mula sa makamanggagawang plataporma.
Sinisigurado ng pagtatag ng mga kooperatibang pagmamay-ari ng mga manggagawa sa transportasyon na hindi lamang makakatanggap ang manggagawa ng maayos at disenteng trabaho sa paglipat natin sa green na sistema ng transportasyon. Itinatanim nito ang pundasyon ng malawakang pagmamay-ari ng mga manggagawa sa isang mahalagang sektor ng ekonomiya at maaaring maging daan sa parehong karanasan sa buong ekonomiya. Kagaya din ang pakikibaka ng ating mga electric cooperative laban sa pagtatangkang privatisasyon ng malalaking korporasyon ay esensyal na bahagi ng paggiit ng energy democracy. Dapat manatili sa kamay ng publiko ang mahahalagang serbisyo publiko at mangyayari ito sa pamamagitan ng paglaban ng mga manggagawa at komunidad. Sa iba't ibang dako ng bansa, unti-unting natututunan ng mga consumer at kooperatiba ang pagkakapit-bisig laban sa banta ng privatisasyon at komodifikasyon ng mga esensyal na serbisyo. Panghuli, nagsisilbing tungtungan ang gawaing ideolohikal ng sentro sa lahat ng ating mga aktibidad, mula sa pagtanto na hindi natin malalagpasan ang mga istruktura na umaapi sa atin kung hindi natin muna mapapangalanan, masusuri at matutugunan ang mga ito. Seryoso ang ating unyon sa pagpapalakas ng ating gawaing edukasyon para sa lahat ng ating mga kasapi. Isang mahalagang area ang pagbuo ng boto ng mga manggagawa o labor vote. Ng abilidad ng mga manggagawa na bumoto bilang kolektibo ayon sa konsiderasyon na programatiko at nakabase sa mga issue at mabigat na tungkulin sa Pilipinas na inaambagan natin. Isang senyales na may nagagawang pagbabago ang ating gawaing edukasyon ay ang internal survey na isinagawa ng LEARN na pinapakita na 55% ng ating kasapian ang bumoto sa ating sinuportahan na kandidato sa pagkapangulo noong 2022. 7 sa 10 ang sumuporta sa ating partido, ang Akbayan, at 85% sa ating mga miyembro na bumoto ang pumili kay Risa Hontiveros sa pagkasenador. Ilan lamang ang mga tagumpay na ito sa maraming mga panalo na nakamit ng sentro sa lumipas na mga taon. Sa likod ng mga tagumpay na ito ay ang pakikiisa ng uring manggagawa sa loob at labas ng bansa. Napakalaki ang tulong na naiambag ng ating mga kapatid na unionista sa iba't ibang dako ng daigdig dahil sa kanilang matibay na pagsuporta sa ating gawain. Klaro na kapag nagkakaisa ang mga manggagawa, kaya nating baguhin ang ating sitwasyon. Puno ng tagumpay ang nakaraang 10 taon at sa kabila ng mga kasalukuyang hamon, malugod nating inaabangan ang mga susunod na tagumpay at issue na haharapin natin sa susunod na 10 taon ng ating unyon. Mga kasama, lagit-lagi kapag tayo ay nag-oorganisa, lumalaban, patuloy tayong magwawagi. Ating unyon, ating lakas.